Pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Before po tayo mag-start ng live Bible study natin ngayong mga hapon na ito, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, patuloy mo kami na paalalahanan ng iyong mga salita. Banal na Espiritu, patuloy mo kaming bigyan ng karunungan at kaalaman, pangunawa at revelation na gagaling sa Diyos sa mga oras sa ito. Dalangin namin na kumilos ka sa aming mga buhay at patuloy ka, Panginoon, na manaliksik ng mga puso, Panginoon, at ituwid mo ang mga pamamaraan namin, Panginoon, at i-align mo ang kalooban namin sa iyong kalooban. Sa iyo pong lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinagpalang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. At katulad po nang nakalagay po sa topic natin, sa title po ng live na ito, ang panibago po nating pag-aaralan ngayong linggo ay ang 7 palatandaan na namamatay na ang isang simbahan. Sa English po, 7 signs your church is dying. At ang pang number 1 po, pag-aaralan po natin, worship is a performance, not participation. People are watching, not worshiping. Isa pong trivia, ayon po sa 700 Club Asia, ang year 2025 became the death year for thousands of churches nationwide. As per National Council of Churches po, 15,000 churches ang nag-close po last year, noong year 2025. Ngayon po, the church is a place of worship and the heartbeat of the community. Kung mawawala po ang mga simbahan, mahihirapan ang mga tao na magkaroon ng karunungan o kaalaman patungkol sa Diyos. Amen po. At ito po ang alin sa mga bagay na hindi nakikita o ayaw aminin ng maraming lider. Paano po natin malalaman na nagagawa ng isang simbahan ang trabaho nito? Ito po ang isang katotohanan ng isang malusog na simbahan ay nagbubunga o lumilikha ng mga disipulo. Ito po ay nakalagay sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20. Ngayon, tinuturo po dito po sa ating simbahan na kailangan ang simbahan ay nanganganak o pababawin po natin, nagpo-produce ng mga worker, ng mga misyonaryo, ng mga manggagawa sa ubasan ng Diyos. Amen po. At ang panguna po nating pag-aaralan, ngayon topic po natin na ngayong linggo ay 7 palatandaan na namamatay na ang isang simbahan. Ngayon po, gusto ko pong magkaroon ng katanungan sa bawat isa sa atin. Dito po, na ang simbahan ba na kinabibilangan mo ay malusog? O nananatili lang? O baka naman namamatay na? Ngayon pong linggo, pag-aaralan natin ano ba yung sitwasyon o palatandaan na namamatay na ang simbahan, ang isang simbahan. Ngayon po sa mga simbahan po natin na kinabibilangan, ano po yung sitwasyon ng simbahan na kinabibilangan natin, ng simbahan ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen po. Number 1, ang pagsamba ay naging unang palatandaan na namamatay na ang isang simbahan. Ang pagsamba ay nagiging panlabas na lamang, hindi na pakikilahok. People are watching, not worshiping. Isa pong halimbawa dito, ang sabi po ng Mateo chapter 15 verse 8, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Ngayon po, ang mga tagapagturo nung sa verse po na ito, ang sabi niya po dito, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Amen? So, hindi na galing sa Diyos yung mga pinipreach nila sa tao. Amen po. At ngayon po, isang halimbawa po nito, ang mga tao ay nanonood na lamang sa halip na sumamba. Amen po, pinagmamasdan kung may mali, bago, o ano ang kakaiba sa simbahan, wala na pong seeking in the Lord. Pangalawa po,
Ang halimbawa nito, mas pinahahalagahan na ang programa kaysa sa presensya ng Diyos. Wala na sa mga miyembro ang kauhawan sa presensya ng Diyos at kagutuman sa kanyang mga salita. Wala na ang expectancy sa Diyos. Isa pa pong halimbawa nito, nawawala ang sigla at katapatan sa pagsamba. Nagiging optional na sa mga miyembro ang pagdalo sa mga gawain. Wala na ang pagsasakripisyo, nagiging burden ang pagdalo sa gawain. Isa pa pong halimbawa, puro pakikinig na lamang, wala na ang pagsunod. Hearing without application. Ang pagsunod ay ang pagsamba ng tao sa Diyos. Kaya nga po, kailangan naturuan ang mga miyembro, ang mga tao na hindi lang makinig, kundi sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos sa kanyang mga salita. Isa pa pong halimbawa nito ay walang bagong kaluluwang naliligtas. Walang evangelism o soul winning, walang burden para sa mga nawawala. Amen po, hindi makita o maranasan ang kapangyarihan ng Diyos dahil may namimiss. May na-miss. Ito po ay yung mission na ipinagkatiwala sa atin, iniwan sa atin ng Panginoong Hesus. Amen po. At isa pa pong halimbawa nito, nawawala ang pagnanais na mag-disciple. Amen po. Walang espiritual na paglago ang mga miyembro. Nagiging kontento na sa pag-attend lang. Isa pa pong halimbawa, kaunti ang paglalaan sa oras ng pananalangin. Mas marami ang programa. Kinaliligtaan ng prayer meeting, umaasa sa kakayanan ng tao kaysa kapangyarihan ng Diyos. Wala na ang abiding in the Lord. Wala na ang personal na debosyon sa Diyos. Wala na ang personal prayer life. Ang panalangin, ang hininga ng bawat simbahan. Kaya nga po, dito po sa Rema, iniimbitahan po natin yung mga miyembro na manalangin sa simbahan. Amen po. At isa pa pong halimbawa nito, mas marami ang tagapuna, ngunit kaunti ang mga miyembrong bumubuhat ng bigatin. Amen po. Kaunti lang ang handang maglingkod o magpagamit sa Panginoon. Huli pong halimbawa nito na wala ang unang pag-ibig sa Diyos. Ginagawa ang ministry o tungkulin sa simbahan ng wala ng sigla. Nawawala na ang kagalakan sa paglilingkod. Kapag nawala ang pag-ibig kay Kristo, unti-unti nang namamatay ang apoy ng simbahan. Ngayon po, ito pong mga nabanggit ko, ang mga realidad na nangyayari sa simbahan na hindi po dapat natin ipagsawalang bahala. Amen po. Ulitin ko po ulit yung tanong ko po sa bawat isa sa atin. Ang simbahan ba na kinabibilangan natin ay malusog, nananatili lang, o namamatay na? Ngayon, ipinagkaloob po sa atin ng Diyos ang speaking of tongues para ma-edify ang ating personal na pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Katulad po ng nabanggit ni Pastor Boy na ang travail ang nakakapagpa-born again ng mga tao sa simbahan at nakakapagpalago sa mga miyembro nito. Amen po. Isa po sa mga maraming nagagawa ng travail ay nakakapagpabuhay ng patay. Hindi lang po pisikal na tao ang tinutukoy dito, kundi ang patay na simbahan. Ngayon po, hindi kalooban ng Diyos na ang simbahan po ay patay o namamatay. Dahil ang simbahan po ay binigay ng Diyos sa atin para tayo ay mapalakas, para tayo ay maihanda sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ngunit paano po kapag itong number 1 na senyales ng simbahan, namamatay na simbahan ay nasa simbahan po natin, ano yung gagawin po natin? Ulitin ko po ulit, ang revival po ay magsisimula hindi sa mismong
physical church, kundi sa isang Kristiyano na mapanalanginin. Amen po. Ang mensahe po at solusyon ng Diyos sa isang namamatay na simbahan ay nakalagay sa Revelations chapter 3 verse 1 to 6. Amen po. Basahin po natin dito po sa Revelations chapter 3 verse 1 to 6. Sabi po dito ang mensahe para sa iglesia sa Sardis. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis, itong sinasabi ng nagtataglay ng 7 spirito ng Diyos at ng 7 bituin. Alam ko ang ginagawa mo, ang lahat ng marami, ang alam ng marami, ikaw ay buhay, ngunit ikaw ay patay. Ang totoo, ikaw ay patay. Kaya't gumising ka, palakasin mo ang nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay. Sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo, kaya nga alalahanin mo mga bagay na iyong tinanggap at narinig, isagawa mo mga iyon, pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako dyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ngayon po, ang sabi po ng verse na ito sa atin, salita ng Diyos, strengthen what remains. Kung ano yung natitira sa bawat isa sa atin, palakasin natin. Amen po. Katulad po nung Old Testament, yung ilaw, yung ilawan doon sa temple, hindi po yun pwedeng mawalan ng dingas. Amen po. Yun ay every morning nire-refillan nung pari ng apoy. Amen po. At para magdingas yung apoy. Amen po. Ngayon, ang sabi po ng verse na ito sa atin, na sabi niya dito, kaya't gumising ka, palakasin mo ang nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mapatay sapagkat nakikita kong hindi paganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. Kaya nga alalahanin mo mga bagay na iyong tinanggap at narinig, isagawa mo ang mga iyon. Amen po, dito po papasok yung application ng mga salita ng Diyos na napapakinggan natin, yung revelation ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. Ngayon po, ang i-close ko po dito sa isang maiksing kwento na may isa pong pastor, ang pangalan po niya ay si Pastor Randy Adams. Amen po. Siya po ay 40 years ago, nag-start po siya na pastoran ang isang maliit at halos patay na simbahan. At ito pong simbahan na to, mayroon lang po itong 10 attenders na dumadalo kada linggo at karamihan ay matatanda at retirado na. Ngayon, merong isang bata na uma-attend po doon. Ngayon, yung bahay ng bata na yon ay doon pa sa malapit sa sementeryo. Ngayon po, ilang taon itong simbahan na hinahawakan ni Pastor Randy na wala pong nababautismuhan. Ibig sabihin, wala pong naboborn again. Walang nakakakilala. Amen po. Ngunit sa halip po na sumuko, nagpas siya, nag-decide si Pastor Randy Adams at yung asawa po niya kasama yung mga natitirang miyembro na subukan pa nila ng isang beses. Nagsimula po silang bumisita sa mga tahanan, magbahagi ng mabuting balita at mag-invite ng mga tao na dumalo sa pagsamba. Ngayon po, nagbunga po itong evangelism nila, itong soul winning nila. Hindi man po naging malaking simbahan ang church na ito, pero nanatili itong buhay, nabuhay ito, nanatili itong buhay at patuloy na naglilingkod ngayon. Ngayon po, ang sabi po ni Pastor Randy, if your church needs revival, share the gospel on a regular basis. Dito po sa ating simbahan, dito po sa Rema, araw-araw pong soul winning. Amen po, Tuesday to Friday. Pero hindi po tayo dapat nalilimitahan ng time. Amen po, dahil kahit Monday or anumang araw, pwede po tayong mag-share ng gospel. Sabi niya po dito, if your church needs revival, share the gospel on a regular basis and lead your church to do the same.
Ikayatin natin yung mga miyembro na i-share ang gospel. Ngayon po, sabi niya dito, the gospel of Jesus Christ is the power of God to save a person from sin. And no thing revives a church like God's people getting it right with Him and then sharing the gospel with others. Kasi po, ang gospel is the power of salvation. Kanina po, nabanggit ko na hindi makita o maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng simbahan dahil may namimiss. Ito po yung mission. Amen po. At ang sabi po ni Pastor Randy, ang ebanghelyo ay dapat dalhin sa mga tao, hindi tayo dapat maghintay na sila ang lumapit sa atin. Sabi niya dito, kung nangangailangan ng revival, yung simbahan na kinabibilangan mo, sabi niya, dalhin mo sa mga tao ang ebanghelyo at huwag kang maghintay na sila ang lumapit sa'yo. Amen po. Ngayon po, meron naman po akong isang nabasa na pastor, nung time na patay na yung simbahan na kinabibilangan niya o hinahawakan niya, pinapastoran niya, in-stop nila yung lahat ng activities at ginather niya yung mga miyembro. Sabi niya, tara, manalangin tayo. At alam niyo po, hindi nag-start na after nung prayer na yon, hindi nagsimula na marami na ulit yung miyembro, pero unti-unti nandoon na may lumalapit na mga kaluluwa muli sa Panginoong Hesus. Ayun po kaya ang sabi po ng Revelations chapter 3 verse 1 to 6, strengthen what remains. Amen po. At last na po dito, i-close ko po dito, isang example nito ay si Jonah. Amen po. Ngayon, sa totoo lang po, patay na yung mga tao sa lugar ng Nineveh, although buhay sila physically. Amen. Bakit? Malayo sila sa Diyos, papunta na sila doon sa kaparusahan, sa judgment ng Diyos, parurusahan na sila ng Diyos, walang matitira kahit isa. Pero alam niyo po, nung nag-preach na si Jonah, 120,000 ang naligtas, ang nagrepent. Amen po. Wala siyang ibang sinabi kundi yung salvation, yung repentance, yung gospel. And yet 120,000 ang naligtas. Sabi niya doon, bukod pa. Hindi pa yun yung total na bilang ng Nineveh. Ang ginawa lang niya ay mag-soul win. At ang katulad po ng nabanggit ko po, if your church needs revival, share the gospel. Amen po. At ang binabanggit po sa atin ng Timothy, sabi niya, napapanahon man o hindi, ibahagi mo yung salita ng Diyos. Kasi alam niyo po, ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang sabi po ng Diyos, kung mapagkakatiwalaan tayo sa maliit, mapagkakatiwalaan po tayo sa malaki. Amen po. Ngayon, ang gusto po ng Panginoon, mapagkatiwalaan tayo sa isang kaluluwa. May nakakakita man o wala. Gawin po natin yung gampanin natin bilang isang Kristyano. Amen po, bilang disipulo ng Panginoong Hesus. So ito lang po yung mai-share ko po sa bawat isa po sa atin. Bago po tayo mag-close, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, dalangin namin na, Lord, ilagay mo yung apoy sa mga puso namin, sa spirito namin na magbahagi ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na dagdagan mo, Lord, yung compassion namin, yung pag-ibig namin sa mga kaluluwa, Panginoon. At gamitin mo mga labi namin, ang mga kamay namin, ang buhay namin para maipakilala ka sa mga tao, Panginoon, na kailangan kang makilala. Salamat, Panginoong Hesus, nagwiwika kami ng spirito ng katotohanan sa lahat ng mga taong makakausap namin, Panginoon. Sa iyo pong lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin.